Sagrado ang boto para sa bayan, kasama ng mahihirap sa anumang laban. Isang mamamahayag, boses ng sambayan. Tunay na taga 3rd District, walang kabantay. Pag ninyo may malasakit sa puso'y alay. Sa Batangas, siya'y gabay. Burgos, Burgos para sa bayan. Serbisyo, tunay walang iwanan. Tayo na't magkaisa, ang laban ay para sa masa. Si Nestor Burgos, ang aming pag-asa. Tinig ng mga mamayan, siya'y nasa harapan. Damdamin ng babae na kanyang pinapakinggan. Laging handang tumulong sa hirap at ginhawa. Ang 5th District sa kanya'y umaasa. Isang mamamahayag, boses ng sambayan. Tunay na taga 3rd District, walang kabantay. Batanggin na may malasakit sa puso'y alay. Sa Batangas, siya'y gabay. Burgos, Burgos para sa bayan. Serbisyo, tunay walang iwanan. Tayo na magkaisa, ang laban ay para sa masa. Si Nestor Burgos, ang aming pag-asa. Good morning. Burgos, Good day sa ating mga kababayan. Yung simula na ng kampanyahan, pero nandito pa ako. Nagtitipay pa ng aking tarpaulin na gagamitin para isabit. Ito yan Sabi nga bakit na nag-iisa? Kasi karamihan ng mga kababayan natin hindi naniniwalang ako'y mananalo dahil ako'y walang pera o kukunti ang pera. Ultimo mga kamag-anak ko ayaw maniwala. Kaya tayo mga mahihirap, pag wala ng pera, wala na tayong saysay sa mga politikong mayayaman. O kailan tayo magigising? Sila ng mga mayayamang politiko, may mga pinag-aralan, may tinapos na aralin, abogado, doktor, inhinyero, ekonomista. Pag sila na nag-leader, akala ninyo, hindi sila magnanakaw, hindi kukurakot sa kaba ng taong bayan. Nagkakamali pala tayo. Binoboto natin sila dahil nakakatanggap tayo ng kaunti. si Nestor Burgos, tagapalingkod. May prinsipyo. Pero sa katotohanan, pag nakaupo na sila, mas malaki pa ang nakukuha nila kaysa binibigay sa atin. Yan ay realidad. Hindi realidad na dapat ay maihahalin tulad natin noong araw. Yan yung kalakaran ngayon, hindi realidad. Yan ang kalakaran. Pero bakit tayo sasama sa kalakaran kung pwede naman natin baguhin? Sabihin niyo sa akin kung sino sa mga senador, mga kongresista na nagpasa ng batas na magkaroon ng liability ang umutang na pangulo, gobernador at mayor, na pagkakatapos namang umutang, iniiwanan na lang at ang taong bayan ang nagdurusa. Wala akong nakitang senador o congressman ni party list na nagtangkang magpasa niyan o ihayag sa Senado o sa Kongreso na mayroon dapat liability ang nangutang at yung pumayag na mangutang. Wala. Dahil gusto nila karamihan pagtampisawan ang kaba ng taong bayan. Kung sa pera at pera lang, pwede naman tayong hindi pumasok dyan. Pero nakakaawa na yung susunod na henerasyon. Kunwari, magpapagawa ng proyekto, kalsada, gusali, bibili ng lupa, o magkano ang kanilang porsyento hinihingi sa mga kontraktor. Standard Operating Procedure daw o SOP. Yung iba nga hindi pa na itatayo yung programa o yung proyekto, nakaka-advance na nakukuha sa kontraktor. Kaya pagdating ng araw, naiwan yung utang sa munisipyo, sa probinsya, sa bansa.
Baguhin na natin yung ganyang kalakaran. Kahit ibinoto nyo yung mayaman, may SOP yan. Tignan nyo ha. Palimit ngayon na magpabakbak ng kalsada bago mag-eleksyon at itong ngayong kasalukuyang eleksyon. Pinapabakbak yung kalsada. Bakit? Sabihin merong pagkakamali. O bakit hindi inayos yan? Bago ginawa. Pinondohan na yan eh. Diba? Pag nagpabakbak, may budget. Yung budget, may SOP. Yung SOP, nauna pang nakakuha yung may hawak ng proyekto. Sino yun? Pag hindi senador, congressman. Kasi sa kanila dumadaan yan. Hindi naman yan basta agad dumadaan sa mga departamento. Pag nailagay sa departamento, kakausapin nila yan. Pag kinausap nila yan, ire-repair nila yung kanilang kontraktor. Pag hindi naman pumayag, hindi naman nila maipapagawa yung proyekto. Eh di wala rin silang cut. Wala rin silang SOP. So, hindi magandang kalakaran. Yan ang nagpapalubog sa ating bansa dahil inilalagay nila sa kanilang sariling bulsa at pakinabang ang pondo ng taong bayan. Hahapitin nila sa buwis para meron daw tayong pambayad sa utang. Ang utang natin, 16.31 trillion na. Sa ngayon ha, lately lang may narinig pa ako o nabasa ko sa isang pahayagan na nakautang na naman ng more than $200 million. Saan gagamitin? So, magamit man nila yung $100 million na utang, may natitira pang 100. Diba? Sana mag-isip tayo. Hindi ko mamahirap ang kandidato ay magnanakaw. Palasak na rin yan nung araw. Magnanakaw lang yan. Dahil mahirap. Hindi lahat. At isa na ako dyan sa ipinagmamalaki ko. Dahil ako'y naging empleyado ng munisipyo ng Santo Tomas. Naging parehas ang aking laban dyan. Hanggang sa akin ngayon, hanggang sa ngayon. Eh hindi ako yumaman kasi hindi ako makipera. Kailangan ko ang pera. Pero hindi sa ganung paraan. Dugo ng taong bayan yun. Sinisip-sip mo. Sinisip-sip ng mga mambabata sa mga departamento. Ng mga eksekutibo. At ng mga gumagawa ng batas. Dugo ng taong bayan yan. Ipinapapasan sa taong bayan yan. Pagbabayad ng buwis. Dati naman walang ibat. Dati naman ang ating binabayarang buwis ay mababa. Pero ngayon, mas pinatataas pa nila. At pagkakalaban pa nga sa politika, baka pilitin pa, mas doble ang ibayad na requirements o ibigay na requirements, di ba? Tigilan nyo na yan, kaboboto sa may pera. Binabawi nila yan. Alam nila kung paano nila babawiin niya, lalo na pagsanay na. Alam nila kung paano yung walang liquidation. Diba? Isa sa mga kongresista, sumigaw na. Sinabi niya, baka gusto ninyo, sabihin ko sa taong bayan kung magkano ang nakukuha ninyo sa pamamaraang illegal. Meron siyang sinabi, 700,000 ang kinikita ng congressman kada buwan. Take home pay lang yun. Kasama na dun yung sweldo. Bukod daw sa sweldo, nagiging 700,000. Congressman yun. Paano kung senador? Kaya nga siguro napilitan yung vice president na humawak ng malaking pera at nag-implement ng intelligence fund. Dahil nga nakikita niya yung mga congressman at mga senador na nananagana. Mukhang hindi dapat yun ang maging ehemplo. Dapat ang maging ehemplo, talagang makabayan, talagang makadiyos. Hindi yung ginagamit lang yung salitang makadiyos, makabansa, makabayan, makakalikasan. Kung makakalikasan, di dapat hindi nila hinuhukay yung bundok para gawing quarry. Hindi dapat nila hukayin yun. Dahil ang ulan, ang tubig, pagka malakas ang buhos, nadadala yun ng baha.
O saan pupunta yun? Maka-Diyos, makabansa, makabayan, makakalikasan. Ano sasabihin ko? Sinungaling sila. Hindi sila totoong naglilingkod sa taong bayan. Tama, mali. Kaya pumili kayo. Tama na yung mga mayayaman na nagpapayaman lalo. O, baka maaari ko pa nga sabihin, lahat ng anak nila, milyon ang nasa bangko. Hanggang kailan tayo matututo? Ulitin ko, wala akong nakitang kongresista, senador, na magpapanukala ng batas, na magkaroon ng liability ang Pangulo, Gobernador at Mayor at ang mga mambabatas o mga gumagawa ng batas na pumapayag na makautang ang Pangulo, ang Presidente, ang Gobernador o ang Mayor na pagkakatapos ng termino, iniiwanan nila yung utang. Yung mauupo naman, sasabihin noon, hindi naman ako ang umutang niyan. Mabuti yung mga mayor na nagbayad ng utang ng mga nakaraang administrasyon pagkaupo niya. Katulad sa isang lungsod dito sa lalawigan ng Batangas, lubog sa utang ang lungsod. Pero ngayon, bayad na. Kaya nga tinangkilig siya ng mga tagalungsod at hindi na pinalabanan. Kano kalaki ang utang sa kuryente? Kano kalaki ang utang na binayaran niya? Bago umalis yung dating nanunungkulan, iniwan ng malaking utang. Sasabihin, hindi rin naman ako umutang yan eh. Mabuti yung ganun. Pero yung Pilipinas, saan mo hahabulin? Paano mo mapababalik yung inutang? Pilipinas yan, bansa natin. Sino nga habulin para mabayaran yung utang? Di ba? Taong bayan? Ipineprendan nila ang taong bayan para makautang. Ngayon, kung merong liability ang mga yan, ipapanukala kong batas. Magkaroon ng liability. Sa panahon ng kanilang panunungkulan, dapat nilang bayaran yan bago sila matapos ng termino. Pag hindi na bayaran, matindi pa nga yung isang panukala ng isang kongresista na patayin, pitayin. Sabagay, kung tutuusin, tama lang para hindi na siya pasanin ng gobyerno pag nakulong. Pero sa akin, parusahan, ikulong, hindi natin alam kung hanggang kailan, at ang mga ari-arian, kumpiskahin. Di ba? Kung kinumpiska mo yan, nakulong sila, di baka wala na magpe-presidente, baka hindi na magtangkang mag-gobernador, baka hindi na magtangkang mag-mayor. Kasi, dinumero na ang kanilang pwedeng gawin sa proyekto. Hindi na pwede yung kurakot. Kailangan maging transparent. Mga kababayan, ito may nagbibigay sa akin ng 500 milyon. Pakadulad sa isang lungsod sa Manila, election time, may nagbigay daw sa kanya ng milyong halaga. Tapos may natirang kalahati, hindi na niya ibinalik doon sa nagbigay. Kung ikaw ay politiko, dapat meron kang transparency. Bakit? Sabihin mo sa taong bayan na ganito ang nangyayari. Mga kababayan, si kontraktor na ganare ay nagbibigay ng 100 milyon. Tatanggapin hindi. Hindi niya sasabihin tinanggap niya. Kasi bawal sa civil service na magkaroon ng lagay. Pag nalaman yan, kakaroon ng ebidensya na tumatanggap ng lagay. So hindi niya sasabihin. Pero bakit niya tatanggapin? Dagdag kayamanan niya kaya yun. Di ba? At kung ako naman, sasabihin ko talaga, ito, si ganito, nagbibigay ng ganitong halaga. Mga kababayan, ito'y inyo, hindi ko tatanggapin.
Sa inyo to. Bakit? Hindi naman yan magbibigay sa akin kung hindi ako nakaupo eh. Diba? Yung mga nakakaupo, nagsasamantala na yan. Hindi na yan sinasabi sa taong bayan na meron silang natatanggap na ibang halaga bukod sa sweldo. Hindi na nila sasabihin yan. Diba? Kanila na yun. Baka pagparti-partihan ng vice mayor, konsyal, board member, at saka vice governor, pagpaparti-partihan na nila yun. Kung ay binigay ay 10 o ang board member ay halimbawa ay 10 o tigli 500 kayo, matira sa akin isa. Diba? Minsan nga 2 natitira. Ganyan sila nagsasamantala sa kaba ng taong bayan. O kung bigay man ng taong bayan yon o bigay man ng individual yon, dapat sabihin nila. Mga kababayan na rin, nagbigay si Contractor 1. Dari hindi ko tatanggapin. Ito'y para sa inyo. Bahala siya magdesisyon kung paano niya ibibigay yan sa inyo. Pero kung meron tayong outlet o yung isang ahensya na mamamahala para dyan, sa inyo yan. Dahil hindi naman ako bibigyan niya kung hindi ninyo ako ibinoto. Kaya yung mga bumoto sa akin, dapat sila ang makinabang. Hindi pang sariling pakinabang. Yung mga nangangailangan, lalo na ngayon, problema ang pambayad sa ospital, problema ang pambili ng gamot, may mga tumatawag at humihingi ng tulong. Yan, dyan yung kunin. Foundation, pwede. Lalagay tayo ng isang foundation. Pero hindi nakapangalan sa akin. Kung gusto nyo, ipangalan nyo sa akin, pero hindi ako makikialam sa pamimigay. Bahala siya. Pero ang naisip ko, kung halimbawa ako'y naging congressman, District Foundation o 3rd District Foundation, para yan sa mga taga-distrito. Pag merong mga ospital, doon kukuha. Pag merong nangangailangan ng gamot, doon kukuha. Pag mayroong nangangailangan ng equipment para sa mga may kapansanan, doon kukuha. Bukod pa yung manggagaling sa Department of Social Welfare and Development, City Social Welfare, Provincial Social Welfare, Municipal Social Welfare. Bukod pa yon. Kaya mas marami tayong maitutulong pag meron na noon. Kasi yung pagpapayaman dito sa lupa, bagamat merong nagmamana, nawawala din yan. Alam nyo hindi nawawala yung gantimpala ng Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Pag yun ang nawala, hindi ka dun sa kanyang kaharian mapupunta. Sa impyerno, sa kaharian ng demonyo, doon. Magpayaman ka dito sa lupa, kalaban ka ng Diyos. Dahil ang umiibig sa sanlibutan ay hindi sa Diyos. Diba? O ngayon, ano ang nililigtas natin dito? Anong gusto nating mangyari? Huwag maging burden sa taong bayan ang pagtaas ng buwis, habol ang bilihin, pagtaas ng bilihin. Magkano ng galunggong? 380 na daw o 360. Galunggong. Samantalang nung panahon ng yumaong Pangulong Cory Aquino, bababay ka ang presyo ng galunggong. O dati 60, inasahan magiging 30. O ano nangyari? Sila ng mga mayayaman, sila ng mga matatalino, sila ng mga edukado, sila ng mga may posisyon, sila ang nagpalubog sa bansa, sa utang. Wala na kayong makikitang ganyang congressman, senador o mamumuno sa ating bansa na magkaroon ng proteksyon ng ating pondo o pondo ng taong bayan. Yung transparency, pairalin niya ng may kamay, ng kamay na bakal. Hindi pa tayo tapos. Nagawa pa muna ako nito. Pag nakita niyo ako sa labas, sabihin niyo kung ayaw niyo sa akin, okay lang. Sabihin niyo kung gusto niyo sa akin, tulungan niyo ako para mailigtas natin ang taong bayan
sa pagtaas ng bilihin dahil sa kauutang. Tataas ang buwis, tataas ang singilin, tataas lahat ng mga produkto, pero yung utang natin hindi bumababa. Utang ng utang. Utang na loob, magbago na tayo. Pumili talaga tayo ng tunay na may malasakit sa taong bayan. Tunay na makadiyos, tunay na makabansa, tunay na makabayan, tunay na makakalikasan. Hindi tunay. Kung ano man yung tunay na yan, na peke ang nasa labas. Ilang taon na tayong ganyan? 30 taon na. Kasi 1991, nilabas yung local government code. Hanggang sa ginawa ng paraan kung paano sa Kongreso at sa Senado wala nang liquidation ang budget. Basta pag binigyan ng certification ni Congressman, wala nang usi-usisa kung saan dinala ang pera ng taong bayan. Hindi natin alam. Naibili na ng bagong sasakyan, naibili na ng lupa, naipagpagawa na ng mansion, pagpatawagan ng resort, museum, kung ano-ano man, naibili ng lupa sa ibang bansa. Kaya pag nagka-problema dito, lilipad doon, papunta sa ibang bansa. Doon na magtatago. Ilan na yung ganyan na tumakbo sa ibang bansa, lalo na pagka merong kaso dito sa Pilipinas. Ganyan ba ang totoong nagmamahal sa Pilipinas? O yung anak mo, apo mo, anak ng anak mo at apo ng anak mo, naranasin nila yan. Kung dati ang balot ay piso, ngayon ay may presyo na ng 25 pesos o 25 pesos. Bukas makalaway 30 na. Kasi may humahapit na ng presyo para maging 30. Diba? Kaya yung mga naniniwala sa aking sinasabi, at yan na may gagawin ko, yan ang hihingin ko sa inyong tulong. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Kailangan ko sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo, mga kaibigan nyo at mga kakilala nyo na mayroon pang isang kandidato na magtataguyod, na maproteksyonan ang kaban ng taong bayan. Wala nang iba. Ipapupugot ko ang ulo ko pag merong kandidatong ganyan. Hindi pala. Baka ako'y masumpa. Gano'n na lang. Kung meron mang kandidatong ganyan na maririnig nyo, na proteksyonan ang kaban ng taong bayan, tutulong kami. Magtutulungan kami. Popularidad, nananalo. Pag naupo, anong ginagawa? Kilalang politiko, nananalo. May pera. May pangalan. Sabihin natin, artista. O kilalang mamamahayag. Nananalo. Minsan nga, natatalo pa pag mamamahayag lang eh. Yung mga reporter, marami na natalo eh. Di ba? Pero anong ginawa? Nangurakot din. Nangurakot, katulad ng kanilang mga kasamahan. Hindi nakaisip gumawa ng batas. Magkaroon ng liability. Yung umutang. O katulad niyan, babanggitin ko ito. Pag nagpapagawa ng proyekto, may pondo. Halimbawa, papagawa yung kalsada, papunta dyan sa bahagi ng Batangas. May mga kontraktor yan, nasasali sa bidding. Ang pondo, halimbawa, ay 500 milyon. Nakalagay yun eh, hindi maaaring walang pondo o walang presyo yung project.
magbibidding ngayon. Sa pagbibidding, kukupuhin yung 500 milyon. Minsan nga nagkukulang pa eh. Pero sa bidding, ang usapan, 30% agad ang para kay congressman. O kahit sabihin natin 20% o 10%. Yung para kay congressman. Ay meron pang mayor. Gusto kong ipakita na pwedeng wala yun sa panong paraan. Lahat ng sasali na magbibid, halimbawa 5, sabihin natin 10 yan. Mga lehitimong taga rito yan sa lalawigan ng Batangas. Kasi pagka pinasok pa ng iba, mapupunta pa, lalabas pa yung kung ano mang maibabahagi sa lalawigan na kikitain nila. Lalabas pa yun eh. Pero pag dito, halimbawa, 10 yung kontraktor sa Batangas, mga taga Batangas lang, walang bidding. Kasali yung 10, lahat yan i-scrutinize kung kaya nilang ipagawa yung project na angkop at matibay. 10 yan. Kung lahat ng yan ay pumasa sa qualification na sumali sa bidding, sasali yan. Lalagay sa tambiolo, ruleta. Yung unang mapipili o makukuha, yun ang gagawin na dun sa isang proyekto. Sa dami ng proyekto ng gobyerno. Di ba? Yung isang yon, nakakuha na. Natitira na lang ay siyam. Kasali pa rin yung siyam. Pero yung nanalo na, hindi na. Yung siyam, draw lots ulit. Ito naman siya sa isang proyekto. O, dyan ka. Proyekto mo, yung sa DepEd, papagawa ng gusalin ng paaralan. Yan. Ilan na lang natitira? 8. Yung 2, hindi nakasali. Susunod, bunot ulit. O, may proyekto na naman dito. Supply ng tubig o water, no? Dito ka. Ay sa dami ng proyekto ng gobyerno, sa kalsada na lang. Ang masama niyan nga eh, yung mga nakakaraan. Buo yung kalsada, pababakbak. Bakit? May porsyento eh. Tanong mo naman kung ba't binakbak. Mahuna na raw. Eh kung mahuna na yan, di dapat lubak-lubak na ulit yan. Eh hindi pa naman lubak-lubak, binabakbak na agad. Tsaka pagka merong lubak, tapal agad. Hindi yung palalakihin pa. Kasi pag tapal agad, konti lang ang kita. Baka wala pa. Kasi maliit lang yung butas, tapal agad, planchado, wala nang kikitain. Diba? Ganyan katutuso ang mga nasa gobyernong buaya. O hindi ko lahat sinabi nasa gobyerno ay buaya ha. Yung mga nasa gobyernong buaya, kurakot, magnanakaw. Tinitiyak ko, ayon sa banal na kasulatan, impyerno kasasadlakan ninyo. Tandaan niyo yan. Nakasulat yan. Bagay, nakasulat din naman. Darating ng araw, ang mga tao ay magiging maibigin sa salapi. Nakasulat yan sa banal na aklat. Kaya kung ikay maibigin sa salapi, ay hindi ka sa Diyos. Hindi ka naglilingkod sa Diyos. Tama, kailangan natin ng salapi. Pero wag namang buaya. Wag namang iyo lahat. Ha? At wag namang illegal. Di ba? Illegal eh. Hindi na iyo ikinakamkam mo pa. Illegal yun. Bawal yun.
Mamaya ulit. Pakinggan nyo muna ang aking jingle. Paninig ka ng sangkot, sagrado ang boto para sa bayan. Kasama ng mahihirap sa anumang laban, isang mamamahayag, boses ng sambayan. Tunay na taga 3rd District, walang kapantay. Pagpandin nyo may malasakit sa puso'y alay. Sa Batangas, siya'y gabay. Burgos, Burgos para sa bayan. Serbisyo, tunay walang iwanan. Hindi, ba? Tayo na Babasahin ko na magkakisa, lang. ang laban ay Sa aking mga sama-sama. kadistrito, Si Nestor Burgos, nawa ang sa sulat aming na ito ay magkaroon na kayo ng pag-asa. saloobin na mabago ang kalakaran ng ating politika. Ako po si Nestor Louie Burgos, na muling nag-aalok sa inyo ng dalisay na paglilingkod. Walang pag-iimbot ni pagsasamantala sa inyo, aking mga kadistrito at mga kababayan. Nakikita ko po at nararamdaman ang kahikahusan ng ating mga kababayan, na bagamat mayroong nalulutas na suliranin o problema, ay panandalian lamang. Siyempre, pagkatapos ng mga ospital, kailangan mo ng perang pambili ng gamot pag magpapagaling na sa bahay. Pag bumili ka naman ng gamot, hindi naman pwedeng gamot lang. Kailangan meron kang kakainin nutrients para sa iyong katawan. Ang ininom natin gamot o nung may sakit ay pang pain reliever lang. Pero yung nutrients, kulang. Kaya minsan, naulit yung sakit. Naniniwala ako na ako ay inyong sasamahan at tutulungan dahil sa layuning makaahon at makatakas sa kahirapan ng pamumuhay dahil sa pagtaas ng mga bilihin. Yan ang bunga ng pagkakaroon ng malaking pagkakautang ng bansa sa World Bank. Bukod pa ang utang sa iba't ibang bansa. Sa World Bank, ang utang ng bansa sa ngayon ay halos 17 milyong bilyon 17 bilyong piso na ang nagpapasan ng pagbabayad ay tayong mga mamamayan, na karamihan ay naghihirap sa taas ng bilihin. Galunggong 360. Ang masaklap pa ay palaki ng palaki ang pagkakautang ng bansa at pataas ng pataas ang presyo ng bilihin mula sa mga pangunahing pangailangan para sa tahanan, pamilya at krudo o gasolina. Mula nang mauso ang paghalal o pagboto sa mga masasalapi, akala nyo ay hindi sila magnanakaw dahil mayaman na. Nagkamali tayo ng akala. Dahil kahit mayaman na, nagnanakaw pa rin. At ang masaklap, tayo mga mamamayan ang ninanakawan. Magbibigay ng kaunti, ang sa kanila ay laksa-laksa. Matuto na tayo. Kung noon sinasabi na ang mahirap na kandidato pag naupo ay magnanakaw lang, pero ano ang nangyari? Kahit mayaman, may pinag-aralan, abogado, enhinyero, doktor, o ano paman, sila ang nagpalubog sa utang ng ating bansa. Dahil sa kakukurakot na kinukonsente naman ng mga mamamayan. Yun yung mga butante. Yun yung mga manghahalal. Yun yung nakatingin sa papakinabangan ngayon. Pero yung bukas, wala.